Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, Adabul Muta'allimin. Nangalahati na pala tayo sa libro. Inshallah, umigit kalahati na. Alhamdulillah. Sumunod na chapter, Adabus Su'al. Napakahalaga nga ng pagtatanong sa pag-aaral, sa pagkakamit ng kaalaman, alhamdulillah. Kasi mayroong mga bagay hindi malinaw eh. So magtatanong ka, inshallah. Ito yung isang bagay na kulang, ngayon ko lang na-realize din yan eh. Di ba sa DepEd may elementary, may high school, o kahit sa college, hindi nila hinihimok yung mga bata na magtanong. Samantalang dapat, hinihimok ng mga teacher, yung mga bata na magtanong para maging curious, di ba? Kasi ibig sabihin kasi pag nagtatanong yung bata, interesado siya talaga doon sa pinag-uusapan. Kaso ang problema nga, wala eh, sweldo-sweldo na lang ang labanan eh. Basta makapagturo ka maghapon, bahala na kung matuto yung bata o hindi. Walang pakialam yung teacher. Profession lang eh, trabaho lang walang personalan. Pero sa atin sa Islam, inshallah, kapag nagtuturo tayo, personalan yung natin eh, yung ating pagtuturo. Gusto natin matututo yung mga tao. Gusto natin nagtatanong sila kapag merong hindi naiintindihan o hindi malinaw. Kasi nakasalalay dito pagkaka-impyerno mo eh, pagkakaparaiso mo eh. Yun ang nakasalalay dito, hindi yung maliit na bagay lang. Hindi lang dunya ang masisira sa kabangmangan ng Muslim sa kanyang relihiyon. Hindi lang dunya. Pati kabilang buhay niya masisira. Kaya nga yung mga nagtuturo ng Islam, alhamdulillah, makikita mo sa kanila talaga yung iba yung pagmamalasakit. Yun nga, sinisikap na maging interesante yung mga pag-aaral. At yun nga, malalaman natin yung, kumbaga parang magiging benchmark eh, yung pagtatanong. Kasi yung tao na interesado talaga, magtatanong, maglilinaw sa kanyang nais na malaman. Either subject yun ng tinuturo sa classroom o sa masjid o na-experience niya sa pang-araw-araw. So, napakainam ng pagtatanong. Pero kung yung estudyante kumbaga wala talaga. Kumbaga, naupo lang siya doon. Kulang yung kanyang interest. Yan sinasabi, innal muslima mahma balagat manzilatuhu minal ilmi fala syakka annahu kad tashakkala alayhi ba'dal masail. Ang Muslim daw, gaano man kataas ang antas ng kaalaman o gaano man kataas ang antas ng kanyang kaalaman na mararating ng kaalaman na ito, kung gaano man kataas, walang duda na kalilituhan niya ang ilang mga bagay. Diba? May mga bagay-bagay na hindi natin lubusang mauunawaan. Sa unang pagkakataon na marinig natin, sa pangalawang pagkakataon, is importante na magtatanong. Baka yajhalu ba'dal ulum. At hindi, maaring hindi natin alam ang ilang mga bagay. So kailangan nating magtanong. Wadalika musdaqu qawlihi, at ito ang katotohanan dun sa sinabi ni Allah, "Wama utitum minal ilmi illa kalila." Hindi kayo binigyan ng anumang mula sa kaalaman ni Allah, liban na lamang sa kaunti. Kaunti lang ang kaalaman natin. Magsama-sama man tayong lahat, mga tao, mga engkanto, ang kaalaman natin ay katiting lang talaga kung ihambing sa kaalaman ni Allah. At syempre, binibigay sa atin ni Allah na kaalaman, kung meron man, konti lang din, di ba? Katulad na binabanggit doon sa Ayatul Kursi. Konti lang. So nagtatanong tayo kapag yung bagay na tinukoy dito, bakit tayo nagtatanong? Maring may bagay hindi natin alam, itatanong natin. Wow, saan yung papunta dito, saan yung papunta sa ganun. At bagay na nalilito tayo, pagtatanong din natin. Saan ba talaga dadaan? Sa kaliwa, sa kanan? Halimbawa. So napakahalaga ng pagtatanong. Napakahalaga ng pagtatanong. At yun nga, di ba?
Yung pagtatanong ay kabilang sa mga susi ng kaalaman. At napakahalaga nga ng pagtatanong at hindi natin ito dapat ikinakahiya. Huwag tayong mahihiya na magtanong. Pero siyempre, hindi rin naman natin ito aabusuhin. Bagaman hinihimok sa Islam na yung mga tao ay magtatanong, hindi rin naman pwedeng aabuso yung tao, di ba? Tanong ng tanong. Kasi may mga tao hindi naman makatwiran din yung tanong nila eh. Binanggit na kanina, tapos magtatanong na naman. Kaya nga yung mga tao ngayon, problema ngayon sa mga tao yung comprehension nila pababa ng pababa. Habang umiikli ng umiikli yung attention span ng tao, pababa din ng pababa yung kanilang comprehension. Hindi ko lang alam kung meron na bang ganong studies kung related ba siya sa isa't isa. Pero posible, posibleng related yung ikli ng attention span ng tao sa kanyang comprehension. Sa kanyang critical thinking na rin. Kasi kung aayawan agad ng tao yung mga bagay-bagay na humihirap, nagpapahirap sa kanya intellectually o mentally, ayaw niya, di ba? Kasi nasasanay na lang siya sa entertainment. Gusto na lang niya yung mga entertainment. Mga sumasayaw-sayaw, kumikembot-kembot, mga nakakatawang balita tungkol kay Bongbong Marcos. Si Auntie Claire kagabi, dinumog, dinumog daw sa Canada. Nagsumbong pa sa polis. Takot na takot. Dinumog siya ng mga mga taga mga mga Pilipino na nasa Canada. Eh, di ba naman siya tanga? Hindi niya naman mapipigilan yung mga tao eh. Ginalit mo yung mga tao eh, tapos anong gusto mo? Matutuwa sila sa'yo. Diba? Tanggapin niya yung kahihinatnan ng posisyon niya. Tanggapin niya. Kung hindi niya kayang matagalan yung ganun na siya ay napupulaan, eh, umalis siya sa pwesto niya. Di ba? Balat sibuyas pala siya eh. Kung siya makapanakit ng damdamin ng iba sa pamagitan ng pananalita niya, wagas, bakit nung siya na yung pinagsasalitaan ng hindi maganda? Di ba? Balat sibuyas siya. Nakakatawa yung video kanya kahapon eh. Punta pa siya doon sa mga pulis eh. Nagpagitna na siya doon sa mga pulis eh. Sa takot niya eh. Dinumog siya ng mga tao. Nilapitan na siya ng mga tao. Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. Baka raw saktan siya o ano. Nakakaya eh. Oo. Kung ano, di ba? Kung matino siya. Gobyerno kayo tapos yung mga taong kapwa. Galit, galit na galit. Kung matino siyang tao, di ba? Minsan ano eh, naisip ko, paano naging abogado yan eh. May kaso yan dati nga, nabanggit ko na nang nakaraan, nagwala yan sa presinto eh, kasi kliyente niya hinuli. Nagwala yan sa presinto. Kung matino siyang tao, di ba yung mga ganong bagay, hindi yung pinapansin, hindi yung pinapatulan. Hindi yan pinapatulan. Yun ang nawawala ngayon eh. Kasi yung obserbasyon namin dyan talaga sa pamilya Marcos, mula nung unang panahon, meron silang isang advantage eh. Di ba napakasama ng imahe talaga nila eh. Pero isang ano nila, advantage nila, nananahimik sila. Hindi sila pumapatol. Hindi ba, hanggang ngayon, di ba, mahal sila ng mga tao, nananahimik sila. Eh kaso si Bongbong ngayon, bumaliktad eh. Nagbago yung policy nila eh. Naging patola na sila eh. Mahilig na silang pumatol-patol. Kung pabayaan nila yung mga yan, di ba? Katulad lang din, mamamatay yung usapin. Pero ano na din eh, siguro, tinakda na ni Allah na masiwalat lahat eh. Diba? Kaya, yan, ganyan sila. Mahilig pumatol. Mahilig pumatol. Eh, ugali din yan ng narcissist. Yung nga yung nababanggit ko nung nakaraan. Yung narcissistic injury. Para sa mga narcissist, yung mga bagay-bagay, kahit gaano man kaliit, kapag nakasakit sa kanilang ego, mortal sin yun, kumbaga. Para sa kanila, capital punishment dapat yun, parusang kamatayan yun. Oh, sinaling mo yung ego ko, paparusahan kita. Kung maaari lang patayin ka ng narcissist, gagawin niya yun eh. Kasi yung mga narcissist, napaka-fragile ng ego niyan. Napaka-fragile ng ego. Sa loob niyan, deep inside, alam nila mahina sila, alam nila bobo sila, alam nilang pangit sila, alam nilang marami silang kapintasan. Pero para ma-compensate, yung imahe nilang pinapakita sa labas, no, malakas, pakapangyarihan, macho, matalino, mabait, santo, hindi nagkakamali. Ganun sila. Kaya tuwing napipitik yun ng kahit konti lang, nagano sila, nagpapanik. Nagpapanik. Kaya si Toko, di ba?
O nag-post lang ako minsan tungkol sa Salatul Eid na late. Palaging late, taon-taon siyang hinihintay. Pa-VIP, kala mo hari. 'Di ba? O ano agad nangyari sa kanya? Isang buwan hindi nagpakita, hindi nagsala sa masjid. Yung pala pinagkakausap na yung mga tao laban sa akin, pati kayo. Tapos nung kayo hindi kumampi sa kanya, pati kayo dinamay na niya, palayas kayo. 'Di ba napakaliit na bagay? Wala naman akong binanggit na siya 'yon. Pero nasaktan siya ng husto. Kasi nga tinamaan yung kanyang narcissism, yung kanyang ego, narcissistic injury. At yun nga, kapag yung narcissist nakaranas ng narcissistic injury, yung nga una magpapanik yan eh. Kasi napakaliit talaga niya eh, napakahina niya eh. Ang iniisip kagad niyan, mawawasak siya, ikakawasak niya, ikamamatay niya yung nangyayaring maliit na bagay. Kaya magpapanik yan. Gagawa na yan ng mga pakana. Gagawa na yan ng kanyang, hindi yan matutulog ng ilang araw. Kaya si Tuko, nangayayat yan bigla eh, nung mga panahon na yun. Tapos pagkatapos ng panic phase na yon, yung panic phase, eto na, yung rage phase, yung lalabas na yung kanilang ano na, yung kanilang puot at galit doon sa mga nakaapak sa kanilang ego. At yun na nga, yung kanilang ganti palaging disproportionate sa kung anumang pinsala na natanggap nila. O nasaktan yung damdamin nila. Pero ang ganti nila, sisirain nila yung buhay mo. Sirain nila yung buhay mo. Tingnan mo yung si Tuko, di ba? Anong ginawa niya? Kung yung ginawa niya sa akin gagawin sa iba, masisira ang buhay eh. Kung iba lang, kung di kasing kapal ng mukha ko yung ginawa niya nito, aalis na lang eh, na umiiyak, aalis dito. Iyak kung hindi papatayin siya. Okay, papatulan siya, di ba? Papatayin din siya. Pero alhamdulillah, siguro ito na rin yung ano eh, ito na rin yung hikmah kung bakit tayo pinadala rito ni Allah. Alhamdulillah. Kasi natapos na yung kanyang paghahari-harian dito eh. Yung sinasabi nga ni Yunus, di ba? Problema sa'yo, bawat problema rito, yung solusyon mo, magpalayas. O tayo, alhamdulillah. May lahing sanggano tayo lahat dito. Di tayo basta-bastang mapapalayas. Hindi tayo basta-bastang nagpapasindak sa kanya. Alhamdulillah. So hindi maganda yung kumbaga, yung ganyan tao na pinapalampas lang sa dapat kinakalos, dapat naninindigan yung tao. Sa napakakaunti ng kaalaman natin, kaya dapat magtatanong. At yung hindi pagtatanong ng tao, minsan ang ugat nun, ganun din ego, pagmamalaki. Di ba yung sinasabi, la yanalul ilmo o la yanalul ilma, mustahiyin o mustakbir. Hindi raw nagkakamit ng kaalaman yung mahiyain at yung mapagmalaki. Yung mahiyain, bakit hindi siya may kinalaman sa pagtatanong yung kasabihan na yun eh. Kasi mahiyain, hindi magtatanong, nahiya siya. Kasi iniisip niya pag nagtanong siya, sabihin ng mga tao, bobo ka pala eh. Yan lang, itatanong mo pa, tanga ka pala eh. Di ba? Kaya dapat yung teacher, kapag tinatanong siya, maging maayos din siya sumagot. Di ba? Naalala ko na naman si Torno, nagturo-turo dyan ng Quran yung hayop na yan eh. Turo-turo dyan. Hindi ko alam yun, may ano pala sila dyan, klase, bigla. Bigla siya nagklase dyan. Si Ateng nagreklamo. Di ba, master daw siya eh, tajwid master daw siya eh. Nagkamali daw si Ateng ng pagbasa. Tiyatawanan daw siya ni Torno kung di ba gago. Di ba? Nagtuturo ka ng Quran sa tao, tapos nagkamali ng konti, tatawanan mo, hindi ka ba sira ulo? Anong klaseng master ka? Yung pala nalaman natin bandang huli. Wala naman pala talagang pinag-aralan yun. Katulad ni Tuko, na siya lang ang nagtalaga sa sarili niya maging pinuno. Yan si Torno, siya lang ang nagtalaga sa sarili niya na maging tajwid master. Siya lang nagtalaga sa sarili niya. Wala siyang ijaza. Walang sino man na nagpatunay na mahusay siya. Kahit nga yung mga kakampi niya ngayon, mga dating kaaway naman niya yan eh. Si Kapitan ang unang galit na galit sa kanyang tajwid. Tapos ngayon, biglang sila ngayon yung sanggang dikit. Magkaututang dila, magkaalyado, laban sa atin. Mga ipokrito talaga eh. Nagsasama-sama sila palagi tuwing may pagkakataon eh. So kapag merong magtatanong,
dapat maayos din yung pagsagot ng guro. Kasi susi ng kaalaman yung pagtatanong. At hindi nga ito makakamit. Yung kaalaman hindi makakamit ng mahiyain magtanong. At syempre yung mayabang naman, eh, hindi rin magtatanong. Kasi pareho lang din sila ng iniisip halos nung mahiyain eh. Hindi mo lang magtatanong, hindi na lang magtatanong kasi baka sabihin ng mga tao, hindi ko alam. Ako pa naman yung ano dito, master. Hindi ako magtatanong. Eh nga, hindi sila nagtatanong, hindi na nila nalaman ang tama at ang mali, hindi na nila nalaman. Wama utito minal ilmi illa kalila. Wakad ya'rifu ba'da al-aqwal walakin yas'abu alayhi at-tarjihu wat-tashi. So maaring yung tao nalalaman niya ilang mga bagay. Pero nahihirapan siya doon sa tarjih. Alin ba yung pinakamatibay sa mga pananaw? Halimbawa, di ba? Nalalaman yung mga pananaw sa iba't ibang mga usapin sa fiqh lalo na. Pero nalilito siya, alin ba yung pinakatama? Fasara la budda min suali ahlil ilm. Na dahil dito, edi magtatanong siya sa maalam, katulad sinabi ni Allah, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tanungin ninyo ang maalam, nagtatangan ng kaalaman, kung hindi ninyo nalalaman. Sinabi ni Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Ang tao raw ay nananatiling maalam hanggat siya ay nag-aaral. Siyempre, kapag sinabi nag-aaral, nagtatanong. Kasi ang pagtatanong ay isa sa mga wasila ng talabul ilm. Kaya nga, yung talabul ilm, hindi talaga ako sumasang-ayon na itatranslate siya bilang pananaliksik ng kaalaman. Kasi yung talabul ilm, mas simple kaysa sa pananaliksik. Diba? Nagbabasa ka, ikaw ay nagsasagawa ng talabul ilm. Nagtatanong ka, ikaw ay nagsasagawa ng talabul ilm. Diba? Pero yung pananaliksik, diba lahat ba ng tao umaabot sa antas na sila ay nagbubuklat ng encyclopedia, nag-i-interview, sumisilip sa microscope, nagre-research, nag-i-interview ng kung sino-sino mga eksperto, o gumagawa ng research paper o thesis para masabi na sila ay talibul ilm? Hindi na. Kaya maling-mali na translation ng talabul ilm yung pananaliksik ng kaalaman. Semantics na lang yun. Maaring hindi ka nagkakasala, oo. Pero ang problema kasi, nagiging mabigat sa tao yung pag-aaral tuloy. Tatawagin mong pananaliksik. Lahat ng tao alam kung ano ang kahulugan ng pananaliksik. Tapos ang talabul ilm, na simple lang sana, di ba? Magbabasa ka, dadalo ka sa mga aralin, magtatanong ka. Ganun lang kasimple. Tapos gagawin mong komplikado? Wag na lang. Wag mong gagawing komplikado. Yung tao daw ay nananatiling maalam hanggat siya ay nag-aaral. Kabilang nga dito yung pagtatanong. Kabilang dito yung pagtatanong. At ito yung problema. فَإِذَا تَرَكَ الْعِلْمَ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ. Pero, kapag tinalikuran niya ang kaalaman at siya ay nag-akala na wala na siyang pangangailangan sa pag-aaral, ito na ang panahon na siya ay nagiging pinakamangmang. Ito na. Ang tao na pinakamangmang ay yung tao na tinalikuran ng kaalaman at nag-akala na wala na siyang pangangailangan sa kaalaman. Kaya makikita niyo yung mga taong baluktot ang akida eh. Palagi nilang nasasambit yung mga bagay niya. Alam na namin yan. Sabihin naman nila. Paulit-ulit na lang, tauhid na naman. Wow, wala bang ibang subject? Duwaya naman yung itapik nyo. O kung ano-ano. Diba? Pagka mga kontrobersya, nabubuhay sila eh. Pag tinatalakay, kontrobersya, mga duwaya, mga ano. Pero pag akida, sabihin na, akida na naman. Mga sablay, ganun sila palagi. So nanatatiling maalam ang tao hanggat siya ay nag-aaral. Pero kapag tinalikuran niya ang kaalaman at nag-aakala na wala siyang pangangailangan dito, ito na ang panahon na siya ay pinakamangmang. Siya ay nagiging pinakamangmang. Panghuli ngayong araw, inshallah. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Ubay bin Ka'ab. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Musa alaihi salam qama khatiban fi bani Israila fasuil." Tumayo daw si Musa alaihi salam at nagkhutba
Ba kinausap niya lang yung angkan ng Israel. Hindi naman ito kasi 'pag sinabing nagkutba, kahit sa mga hadith 'di ba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not necessarily jumu'ah. So, basta kinausap niya yung mga tao. Nagsalita siya, tapos tinanong siya, "Ayyun nasi a'lam?" Sino ba ang pinakamaalam na tao? Sino ang pinakamaalam na tao? Faqala ana. Sabi ni Musa alayhis salam, "Ako." Sumagot agad siya, "Ako ang pinakamaalam na tao." Ano hindi naman 'to kayabangan. Pero siyempre alam natin, siya ang sugo sa panahon at lugar na 'yon. So siyempre inaasahan niya, siya yung pinakamaalam, 'di ba? Pero si Allah, fa'ataballahu alayhi idlam yaridil ilmu, tama, illam yaridil ilmu ilallahi ta'ala. Pero pinagalitan siya ni Allah kasi hindi niya ibinalik kay Allah yung tungkol sa usapin na ito ng kaalaman. Ibig sabihin, ang sana sinabi niya, si Allah ang higit na nakakaalam. Yun yung ibig sabihin dito ng idlam yaridil ilm. Hindi niya yung sinabi. Mas sinabi niya siya. Pero ano naman hindi niya yung sinabi dahil sa kayabangan. May ano naman kumbaga may karapatan naman siyang sabihin yun. Pero gusto siyang turuan ni Allah ng mahalagang aral. Gusto siyang turuan ni Allah ng mahalagang aral. At ito nangyari to, tapos na silang makalikas mula sa Egypt. Tapos na silang makalikas. At ito na yung kwento nga ni Nino, ni Khidir, yung doon sa Suratul Kahf. Wa auha Allahu ilayhi anna li abdan bijam'il bahrain huwa a'lamu minka. Pinahayag ni Allah sa kanya, meron akong alipin na nakatira sa pagitan ng dalawang dagat. At yung dalawang dagat na ito, yung Sinai ang tinutukoy. Yung Sinai. Nasa pagitan siya ng dalawang dagat. Siya ay mas maalam kaysa sa iyo. So, si Musa alayhis salam, kumbaga, pinangaralan siya ni Allah sa pamagitan nito. Marami siyang aral na natutunan mula kay Khidir, alhamdulillah. Siyempre, kabilang sa naging interaction niya kay Khidir, yung pagtatanong. Kasi di ba tinatanong niya palagi si Khidir, pwede ba akong sumama? Oh. Tapos tinatanong niya yung ba't mo pinalubog yung bangka? Ba't mo pinatay yung bata? Ba't hindi ka maningil ng bayad do sa mga tao? Do sa tinayo natin, nirepair natin na pader. Di ba? Palagi siyang may tanong, alhamdulillah. Tutuloy na lang natin itong ipapang usapin dito. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.